Yun no, magandang araw ho sa inyong lahat. Nako mga kababayan, muli na naman po tayo nagbabalik kahit upload lang. Kumusta po kayo? Sa lahat po nating mga kababayan ngayon na sumusubaybay po sa Brothers Travelers. Kamusta? Alright. So, yun na nga sa mga issue ho ng ating lipunan, kailangan ho nating updated lagi. Nako, grabe. Sunod-sunod na po mga kababayan ang kamalasan inabot nito hong si General Diwata. Pagkatapos ng mga kabayan na sinabi ng Korte Suprema na nako po, mayroon mukhang may haharapin po siya na problema diyan ho sa mga aktivista na di umano criminal case din yan. Nako po. Anyway, magandang balita mga kabayan ang hatid ko po sa inyong umagang ito. Bakit ko sinabing magandang balita po mga kababayan? Yun pong ipinail na kaso laban po kay dito po sa napakabuting tao, napakabait, na si Kuya Jay Sonsa, na kinasuhan po siya ng sedition, kinasuhan po siya ng sibersibo, ay i-dismiss na po ng prosecutor office. Sa makatuwid mga kababayan, wala pong prima facie evidence na nangyari. So talo na naman po mga kabayan ang pambansang kamauho daw ho mga kabayan. Talo na naman. Talo na naman po mga kabayan. Ito hong si General Diwata. Diyan po sa kasong isinampa sa prosecutor's office ni General Diwata. Lagapak na naman po. Sunod-sunod na talaga ang kamalasan. Grabe. Pag-usapan ho natin ito. Paano ho ba nagkakaroon ng prima facie evidence na maaring ang gano'n nangyari? Kung pong yung nangyari kasi, talaga namang may sedisyon. Kung ikaw ay mamamahayag at hindi mo naman hinikayat yung mga taong bayan para po mag-akla sa gobyerno, talaga po mga kabayan, wala pong ganong kaso. Ayan. So, masaya ko pong ibinabalita sa inyo na ito pong ikinaso po kay Kuya Jay Sonsa, Sir Jay Sonsa, ay dismissed na. Ayan, okay? Paano to? Talo na naman ho mga kabayan. Pwede lang naman kasi manalo ho mga kabayan si Diwata by default. Buti na lang hindi ho nagpa-default mga kababayan. Ito hong si Sir Jay Sonsa agad at inagapan mga kabayan sa prosecutor's office para sagutin ho yung kanya hong mga aligasyon ni Diwata. Kaso, prosi pa lang ho mga kabayan, hindi na po umabot. Shoutout nga po pala at maraming salamat sa mga nagpapakulay kahit na ito po ay upload lang. Lalong-lalo na nga po pala kay Ma'am Lilia Pineda, Sir Jake Yahut, Mami Cabrera, Galaxy, sa lahat po ng nandiyan na nanonood sa atin. Sino pa? Basta kayong lahat po sa Team Replay at saka po sa lahat ng sumusubaybay. Huwag niyo kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe sa Brothers Travelers. Ayan, So, meron pa ho tayo isang issue pag-uusapan. Bukod ho dito sa talo, natatawa kasi ako nananalo lang ho mga kabayan si General Diwata by default. Pero ito hindi ho nagpa-default mga kababayan. Ito si Jason si Kuya, si Sir, panalo po. Pinag-aralang mabuti, kaya pala nananalo to by default. Yung hindi dumating yung kalaban, mabuti. Ito si Jason si Kuya Jay ay dumating. Kaya wala hong nangyari hong default. At maliwanag po sinabi ng prosecutor's office na na yun pong kaso po ay denied. Again, denied. Ibig sabihin, wala pong ebidensya na magpapatunay. So pag-usapan natin mga kabayan ngayon, ito hong tungkol po mga kabayan sa tinatawag na mga bugok. Yun hong ito yung hindi marunong rumispeto at gumalang sa saligang batas sa Korte Suprema. Sino ho itong mga to? Ito ho yung mga napag-ahalata ho na namumulitika. Nag-file po sila ng motion para po ituloy daw po mga kabayan ang impeachment laban po kay BP Sara
na pinangunahan ho mga kabayan. Alam naman natin kung sino nandyan, sina Virus, alam niya, Soto, yan. So sila ho yung nasa likod ho mga kabayan, nang gusto, sila Bam Aquino, sila ho yung Ping Lacson, sila ho yung nasa likod niyan, na gusto ho mga kabayan na ituloy ho ang impeachment. Bakit pwede namang ituloy ang impeachment? Hindi naman po tayo pinagbabawal ituloy ang impeachment. Kailan next year na. Magsampa ulit kayo next year na. As of now, sinasabi ng saligang batas labag sa konstitusyon. So, chill lang kayo. Wag na muna kayong paepal, ika nga, 'di ba? Wag na muna kayong epalista. Iyan. So, mga kabayan, makikita ho kasi natin dito na ang motibo ho nila ay talaga hong pamumulitika. Dito ho kasi sa puntong ito, dapat kung ikaw ay mambabatas, dapat marunong kang sumunod sa batas. At ang batas ho, mga kabayan, na ginawa niya, yan ang pinagbabatayan, mga kabayan, ng mga Korte Suprema. At sinabi ng Korte Suprema, hindi na ayon sa saligang batas yung pagkasampa ng impeachment ng 4 na beses. So, hindi naman sinasabing huwag yung i-impeach. Ang sinasabi ho, labag po yung proseso. Yung lahat po yan mali o yung teknikalidad. So ngayon, ano ho ang susunod na mangyayari ngayon? So nagpipilit po itong mga ito. Nagpipilit sila. Gusto namin gusto naming i-impeach si BP Sara. Kami may karapatan kami. Pero nauna na pong nagsalita mga kabayan, ito pong si Senator Escudero na irerespeto at igagalang ang Korte Suprema. Pag hindi ho nila ginalang ang Korte Suprema, masasabi po nating wala na po talagang batas. Ayan. So, yun po mga kabayan yung mga ganap, mga ganap natin ngayon dito ho sa nagaganap na mga issue ng ating lipunan. Pakisuportahan niyo pa rin po mga kabayan ang Birada Aguila. At Zune. Tama yung sabi ho ni partner Badong Aratlis, naka-emergency leave lang po ako at may inaayos lang po tayo. At again, ako ho ay masaya dahil bagamat upload lang po ay kayo po ay nanonood, pinapanood nyo po at binibigyan pa rin po namin at meron kayong kaalaman na natutunan dito po sa ating pong munting channel. At alam nyo, ang daming issue. Natawa pa nga ako mga kabayan. Hindi lang ako makapagbigay ng reaction video ngayon, pero komentuhan ko lang po yung sinabi po ni Bongbong Marcos na mahiya naman kayo. Mahiya naman kayo. Sabi nga ni Karen Davila doon kasama si Dolly De Castro. Sabi niya, mahiya naman kayo. Ang sinasabing mahiya naman kayo, yung sinasabihan ho doon, hindi po tayo mga mamamayang Pilipino. Ang sinasabihan niya po doon, yung mga crocodile. Yun hong nakapaligid sa kanya. Bakit? Ito po kasi mga kabayan, paliwanag natin para may kaunting kaalaman. Okay, sino ho ba ang gumagawa ho ng budget? Ang gumagawa po mga kababayan ng budget, ito ang mga kongresista. Dadaan po ito sa tatawag na BICAM. Ayan, o BICAM. Bicameral, ayan. So, ngayon, sila ho ang maglalagay ng mga allocated budget para sa Department of Public Works and Highway. Dapat malaki to, health, etc. Ngayon, sino ho ang humahawak ng pera? Kanino mapupunta ang pera na yan? May mapupunta po dyan sa mga ahensya ng gobyerno. May mga pondo yan. Kaya nga, for approval ng kanilang mga budget, kinakailangan muna ho na dumaan sa Senado para ho aproban yung kanila hong mga budget. At ididebatihin doon bakit dapat kayo kailangan bigyan ng ganitong budget. So, okay na tayo doon. Ngayon, anong trabaho ng congressman? So, ngayon, pagkatapos naging BICAM yan, ipapasa po nila yan na ito yon. Ito yung mga pera-pera natin na gagamitin natin by this coming 2026. So, from BICAM po, mga kababayan, magiging General Appropriation Bill. Isasabatas na po nila, nakatibayan na ito, aprobado na po ito, PAC. Ipapasa sa Senado, okay na tayo dyan. Ngayon, tanong, yung sinasabing mga mahiya naman kayo, sila po yung may hawak ng mga pondo ng taong bayan, bukod po doon sa ahensya, bawat government. Alangan naman ang sinasabihan ni Bongbong Marcos dyan, mahiya naman kayo. Kung ina-analyze ko na sinasabing mahiya naman kayo,
Ang ibig sabihin ho nito, mga kababayan, may alam na si Bongbong Marcos. 'Di ba? Si Bonggit na, "Oy, mahiya naman kayo." Tapos kung alam pa lang mahiya, dapat hindi mo inaaprobahan yung ginagawa at hindi mo pinapayagan yung ginagawa ng mga congressman. So, nung nakita ko at pinanood ko, mahiya naman kayo, nagpalakpakan pa yung mga crocodile, ang kakapal na lang ho talaga ng mukha. Ngayon lang ho tayo makakita na ngayon ka lang makakita na kayo na ang pinapatamaan, kayo na ang sinasabihang mahiya na kayo, pumapalakpak pa. Aray ko, sakit nyo sa bangs. Ayan, grabe no. So, mga kabayan, ngayon lang ako nakakita ng ganito na sinasabihan ka na walang iya ka, tapos tumatawa ka pa, pumapalakpak ka pa. Yung isa naman, habang nagbobotohan sa session, nanonood daw lang, ang paliwanag niyan, masama bang manood ng isabong? Inibinigay lang sa akin yung link. Yung pinapanood mo, sir, illegal. Hindi mo ba alam na illegal yung online sabong? Di ba? So anyway, mga kabayan, at ako ay nagpapasalamat sa inyo sa lahat po ng especially ho sa lahat ng mga abogado na tumutulong po sa atin, sa Maisog. Hindi ko na ho kayo papangalanan isa-isa. Alam niyo po kung sino po kayo. Pero after ho, later on siguro papangalanan ho natin. Ba't pa natin hindi pangalanan? Pangalanan ho natin sina attorney, ba't pa natin pangalanan later on? Ngayon na. Pasalamatan po natin si attorney Estrelita Torion, law firm. Ayan, attorney Badong, attorney Eunice, attorney Arnel Berato. Ayan, yung mga taga-Angeles, kung napapanood nyo, kailangan yung hunang mahusay na abogado. Isa rin ho yan, si attorney Alberato. Ayan. At syempre, pasalamatan po natin ang pamilya po natin, SMNI. Again, ako ho ay naka-emergency leave. Ano ho? Paano mga kabayan? Pansamantala muna ho ako magpapaalam mula ho dito sa bundok ng Tralala. Ako po ang inyong host, Brothers Travelers, Dan Chan. Nag-iiwan po sa inyo ng isang mapagpalang araw. Keep safe, always God bless, and always God first. Paalam!